Paulit-ulit na nare-reject sa mga online loan application? Kahit na feeling mo tama naman lahat ng mga inilagay mo, hindi ka nag-iisa. Marami tayong ganyan ang nai-experience. Pero hindi nga ibig sabihin nun ay masama ka ng tao at wala kang pambayad. Yung totoo, may sistema kasi silang sinusunod na hindi alam ng marami bago mag-apply. At yun nga ang pag-uusapan natin ngayon para mas mataas na ang chance mo na maaprubahan sa may next na pag-a-applyan mo online. So disclaimer lang, itong mga sinabi ko sa inyo is, and base dun sa may mga experience ko, sa experience ng mga nakapag-try na online, at base na din dito sa may mga na-applyan ko talagang loan application. So meron kasi doon mga tips paano mas mataas ang chance na maaprubahan ka nila. So, meron silang mga tips doon, hindi nyo lang napapansin, pero meron. So, marami nga din yung nagtatanong sa akin, nag-PPM sa akin, at isa na nga siya. At sabi nga niya dito, ma'am, paano? Puro decline po. So, puro rejected daw siya sa mga ina-applyan niya. So, kung iisipin nyo, bakit sa iba parang ang dali-dali lang nilang maaprubahan sa mga ina-applyan nila? Pero ikaw, lagi kang rejected. Kaya ginawa ko na nga din itong vlog na to. Ayan, para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos, wala nang paligoy-ligoy, kung paano tayo tinitingnan ng isang online loan application. Kaya panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Dahil sasabihin ko nga sa inyo yung top 15, ayan, 15 na tips para iwas reject sa may next loan application mo. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next upload ko. At congratulations sa mga na-sendan ko na ng 15 na GCash dahil lagi nga silang nagko-comment at nauunang mag-comment dito sa mga ina-upload ko araw-araw. Make sure lang na related yung i-comment nyo dito sa may pinag-uusapan natin para malaman ko nga na talagang pinapanood nyo. Dahil gusto ko nga din na nababasa yung sinashare nyo dyan sa may comment section dahil natututo tayo sa mga experiences ng bawat isa. Kaya ayan, comment down below kung ano ba yung mga na-experience nyo, kung na-reject na din ba kayo o kung ilang beses na kayong nare-reject. So ayan na nga, unahin na natin ang number 1. Ayan, tip number 1. Ayusin mo yung spelling mo. Ayan, pagka mag-a-apply ka, make sure lang na tama spelling ng pangalan mo, ng address nyo. Dahil hindi ka nga makakapag-apply sa may isang online loan application kapag hindi ka nag-send sa kanila ng isang valid ID. So pagka nakita nga nila na hindi tugma, ayan, possible rejected ka na nga agad. Ayan, yung middle name mo, mali ang spelling, yung address mo, iba dun sa nakalagay sa ID mo. So dapat lahat yan magkakamuka. Kahit na isang letra yan, makikita yan at mababasa ng system. Dahil nga yung computer ang nagde-desisyon, so malamang sa malamang makita nila na may inconsistency agad. So bago tingnan ng mga agent, may heads up na agad. At dahil ngayon sa may inconsistency, sa may mga spelling dyan na inilagay mo habang nag-a-apply ka. At number 2, dapat malinaw ang pagkakakuha mo ng ID. So pagka dyan, blurred talaga, sobrang labo, tapos nakakrap pa, putol yung ID, may nakatamang ilaw, ayan, nagre-reflect yung ilaw niya sa bahay, dun sa may ID nyo, hindi mabasa. Ayan, possible talaga na ma-reject ka na agad-agad. Ayan, minuto pa lang, makikita mo na agad na reject ka dahil nga dyan sa may ID mo na hindi maayos. So dahil nga dyan, tinitingnan din nila kung credible ka ba talaga. Ayan, kapag madilim, malabo, may glare, yung parang screenshot ang datingan. So ayan, wag na kayo agad mag-expect na maaaprobahan kayo. Kaya nga kahit ikaw talaga yan, yung nasa may ID mo, talagang dyan tayo babagsak pagka hindi maayos yung pagkakatake nga ng ID. At number 3, syempre pagka may ID na malinaw, dapat yung selfie natin ay malinaw din, maayos. So hindi na natin kailangan magganyan, ayan, mag-peace, ayan, magpa-cute na ganyan. Ang mahalaga sa kanila is malinaw yung mukha mo, ayan, walang salamin, hindi ka nakasuot ng sombrero or cap. Para nga makita din nila na ikaw talaga yan na nangungutang. Yung makikita nila sa may ID mo na ikaw pala talaga yan. Ayan, kahit na wala kang makeup, okay lang. Dahil hindi naman nila titingnan kung ano yung looks mo. Ang mahalaga is, ayan, maayos ang pagkakakuha mo, malinaw, para mas mataas nga din ang chance na maaprubahan ka. At number 4, wag masyadong mabilis yung pag-apply.
Ayan, basahin mo ng maayos. Hindi yung 1 minuto pa lang tapos ka na agad sa may pag-a-apply mo. Ayan, dahil nakikita nga din nila kung gaano kabilis kang magsagot dyan ng application process. Dahil nga may possibility na tumaas ang risk score mo. So, mas okay na, ayan, wag nyo masyadong bilisan yung pag-a-apply nyo dahil yung application process na yan, tinitingnan din nila yan kung gaano ka-accurate yung mga pinaglalalagay nyo dyan ng mga information nyo. Kaya pagka sobrang bilis, ayan, may possibility talaga na ma-reject ka. Ayan, dahil nga baka matrace din sa may system na sobrang bilis mo agad-agad nasagutan yung kanilang application form. At number 5, ayan, gumamit ka ng isang cellphone lang. Hindi yung nag-apply ka na nga dito sa may isang application na to, sa isang loan app na to, gamit yung cellphone mo, na-reject ka dito, tapos gumamit ka ulit ng isa pang cellphone, same information. Ayun, so nakikita din pala yon ng system. Kaya kung may nakita ka dyan na mag-wait ng 30 days, mag-wait ka bago ka mag-apply ulit. Lalo na kung super legit. So, itong mga sinashare ko sa inyo, sana i-apply nyo dun sa may mga super legit na loan application. Wag dito sa may mga nagsusulputan lang na parang kabuting mga loan application. Kagaya ng sa may tala. Ayan, mas okay na yung isang cellphone lang yung gagamitin mo. Dahil mag-i-email pa nga yan sa'yo ang tala loan application dahil super legit sila, nakikita nila kung nagpapalit ka ba ng cellphone, yung SIM card mo ba ay ini-insert mo sa ibang cellphone? So nakikita nila yun, nate-trace nila yun. And tested ko na, proven and tested ko na dahil, so na-try ko na ngayon dahil nagpalit ako ng phone, ayan, dahil pasira na-detect nila agad-agad. At next, number 6 naman, dapat mangutang lang muna kayo ng maliit na halaga. So wag agad sa may first try mo, na inofferan ka ng malaki, kukuhanin mo na agad-agad. So, mas okay kung mag-start ka muna sa may maliit na halaga. And pagka nga nakita ng system yon na nabayaran mo agad yon on time, ayan, on time, iwasan agad ang mag-advance ng pagbabayad. So, mas okay na bayaran nyo ng on time. Ayan, yung maliit muna na halaga na uutangin nyo. Dahil mamaya ang inutang mo is 10,000 pesos agad-agad. Pero yung inilagay mo dun sa may income mo habang nag-a-apply sa kanila is 5,000 lang. O, diba? So, talagang made-decline ka dyan, mare-reject ka dyan. Dahil hindi na nga siya tutugma sa may data mo or sa may system nila, makikita nila talaga yon. Ayan, na hindi ka capable talaga na magbayad. At number 7, ayan, ilagay mo kung ano talaga yung trabaho mo at kung magkano yung kita mo. For example, ayan, yung trabaho mo is waiter, pero yung inilagay mo or dineclare mo na sahod is pang manager. O, diba? So, makikita din nila yung inconsistency doon. And hindi siya talaga magmamatch doon sa may inilalagay mo na information mo sa'yo. So, mas okay nga na, ayan, maging honest kayo sa may paglalagay ng information nyo dyan, lalo na kung super legit. Dahil may possibility nga na maapektuhan yung mga future loans nyo or bank loans nyo in the future. Ayun, better na maging honest pagka mag-uutang kayo online. Sa mga super duper legit. At number 8, ayan, yung phone book. Dapat, ayan, walang nakalagay dyan na contact 1, contact 2, boss 1, boss 2, dahil makikita nga din yan ng system na bakit ganyan. Ayan, mas okay na pangalan talaga yung ilagay nyo dyan, dahil parang nakikita nila na may pattern. So, pagka nakita nga yan na random lang yung mga nilalagay mo dyan, may possibility na bumaba nga yung iyong trust score. So, mas okay lang na i-limit nyo sa 3 hanggang 5 yung nasa phone book nyo. And number 9, digital behavior score. Ayun, so lahat tayo may digital behavior score dahil nga syempre bago tayo mag-apply ng isang loan application, meron sila diyang hinihingi na permission na ayan makita kung ano-ano yung mga apps na nandyan sa my cellphone natin at kung gaano natin sila kadalas ginagamit. So kung mapapansin nyo, pagka inallow nyo yan, ayan, makikita na nila talaga kung ano-ano pa yung mga naka-install sa cellphone natin. Kaya dapat maging mabusisi kayo kung ayaw nyo ng ganon sa isang loan application na itry nyo, better na wag nyo nang ipagpatuloy dahil, ayan, syempre makikita talaga nila yan. At next, number 10, ayan, late payment. So, dapat hindi ka nagpapa-late payment. Dahil meron nga sa una, yes nga, approve tayo. Pero sa pangalawa, pangatlo is hindi na. Dahil ngayon sa may late payment. So kung ako sa inyo, kung meron kayong gustong alagaan na loan application, iwasan nyo yung magpa-overdue. Dahil pagka nga ganyan na may bakas ka na overdue,
May possibility talaga na makita yan ng ibang loan application pa na a-applyan mo in the future. Or kung sinashare nila talaga yung information dun sa may mga ka-sister company nila. Kaya ayon, iwasan ang magpa-overdue at advance payment. At next, ayan, ongoing loans. Make sure na mabayaran nyo muna yung mga existing loans nyo bago kayo ulit kumuha ng loan. So kahit kaya mo pang bayaran yan, kung may existing loan ka sa kanila, mas okay na magbawas ka muna ng magbawas dun sa may mga nauna mong applyan bago ka ulit kumuha ng panibago. Dahil ang nangyayari, parang nagkakanda tapal-tapal na lang yung process. Ayan, puro ganun yung pattern. At next na nga, ayan, tamang oras ng pag-apply. So, mas okay nga na weekdays. Ayan, weekdays kayo mag-apply. 8 to 5 p.m. Dahil pagka nga weekends, mas taas nga ang chance na ikaw ay ma-reject. Ayan, dahil nga tinitingnan ng system na kahit na pasok ka sa may requirements nila, kung weekends naman nag-fall yung application mo, mataas ang chance nga na ma-reject ka. Dahil pagka nga weekdays, ayan, after makita yan ng system, syempre meron pa din diyang magma-manual review na mga agent. Ayan, possible na yung system talaga ang mag-reject sa'yo. At next na nga dapat, pagka nga pala kanina, yung nag-selfie ka, walang photo bomber. So, ibig sabihin, dapat ikaw lang yung makikita sa my camera. Dahil syempre, mas mataas nga ang chance pagka okay yung selfie mo, tapos, ayan, malinaw yung background, wala ibang nakikitang tao. At next na nga, ayan, mag-save kayo ng money. Lalo na kung yung mga ina-applyan nyo ay kagaya ng Maya Easy Credit, Revi Credit, Revi Personal Loan, Fast Cash, or Lazada Fast Cash, mas okay na itry nyo yung save money. Dahil pagka nga ginamit nyo yung features nila, mas okay yon, mas mabilis tumaas yung inyong credit score or yung inyong trust score nga sa kanilang application. So, ayun, gamitin nyo yung save money pagka meron dyan sa may application nyo. At next naman, kagaya na sabi ko sa inyo, gamitin nyo yung mga features ng loan application na gusto nyong applyan. Kagaya sa may G-Loan or sa may GCash, kahit na mababa yung credit score mo or yung G-score mo, may possibility nga na ma-aprobahan ka dahil ikaw ay isang active user dun sa may application na gusto mong applyan. So that's it for today's video. Kung meron pa akong hindi naisama, ay comment down below. At hopefully nga is maaprobahan na kayo sa my next na pag-apply nyo. So yun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!